Amen. Amen. Lahat ba excited? Amen. Hallelujah. At I believe na handaan ng bawat isa. Amen. At before tayo magsimula mga kapatid, tayo muna po ay magsitayo. Amen. Tayo manalangin. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this morning, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya mo. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa bawat isa. At salamat, Lord, sa kadakilaan mo na palagi mo pinapakita sa bawat isa, Panginoon. At salamat, Panginoon, na palagi mo pinapataas sa aming pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. To more, to know you, Panginoon, and believing you, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, this morning, Panginoon, we ask leading and guidance. Pangunahan mo kami, Panginoon, at inyong lingkod, Panginoon, naway ikaw mahayag sa pagpangaral ng iyong salita, Lord. Hawi mo ilang mga puso, Panginoon, naway maintindihan, Lord, ang bawat isa ang gusto mo pa iparating sa bawat sa Panginoon. Give us revelation, Lord, at wisdom, Panginoon, at ikaw po magsalita sa oras nito, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon, Jesus Christ's name. Amen. Amen. At malayo na po tayo magsiyaw po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ako nagpapasalamat, mga kapatid, sa oras na ito na naatasan na magsalita sa Sunday School. Amen. Tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Unahan ko na ito, mga kapatid. Hindi na magtatagal. Amen. At limited lang ating oras. Amen. Dito tayo magsimula sa Colossians 3, 1-3. If you then be risen with Christ, kasama ba tayo sa Panginoon? Sabi to, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. Kapag kasama tayo sa ating Panginoon, o tayo ay nasa Panginoon, isik daw natin, mga Panginoon, ang ating pananaw sa itaas. Amen? Where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above and not on things on the earth. Amen? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Tayo nga mananampalataya, Panginoon, ang mga kapatid, amen, palagi tayo na tumataas doon sa Panginoon. At palagi natin tinitignan doon sa itaas, hindi sa ibaba. Ano ba yung mga bagay na sa itaas? Amen. Sabi ko nga nung Friday, hindi tayo laging tumitingin sa mga natural bagay. Tumitingin tayo sa mga spiritual na bagay. Amen? Kasi nga, nasa atin na yung kaisipan ng Panginoon. Ito lang review, mga kapatid, nung sa Friday, saan tayo nga part sa body ng Panginoon? Saan tayo? Sa mind ng Panginoon. Hindi tayo sa shoulder, hindi tayo sa paanan, hindi tayo sa kahit anong parte ng katawan, kundi nasa mind na tayo. Sa time ni time ni Willie Branham, nasa neck na siya. Siya yung nagdugtong ng head. Amen. Ito na yung panahon natin ngayon. Nasa mind na tayo. Kapag nasa iyo ng kaisipan ng Panginoon, ano dapat ang gawin mo? Amen. Yan ang pag-usapan natin, mga kapatid. Amen. If you're talking about covenant, mga kapatid, meron dalawang covenant ng ating Panginoon. Meron siyang covenant, Abrahamic covenant, at meron din siyang Adamic covenant. Ano ba yung Abrahamic covenant at Adamic covenant? Next slide. Sabi ng ating prophet dito sa Jehovah Jireh, another thing I want you to notice here in the 12th chapter, that the covenant was altogether unconditionally. Or unconditional. Ano ba itong unconditional, mga kapatid? Walang kapalit. Di ba? It was not any string attached to it.
Pag gagawa ka ng bagay, hindi ka umaasa na merong kapalit. Ito ay hindi to bago sa mga mag-aasawa, mga kapatid. Kasi nagkaroon sila ng sumpaan sa kasalan, amen, na mamahalin kita habang buhay kahit kulubot man ang mukha mo. Ibig sabihin, unconditional yun, mga kapatid. Amen, hallelujah. Sabi nga dito, I have not if you, there wasn't no ifs to it. I have already done it. He gave our Abraham to covenant unconditionally. Iba yung condition ni Abraham. Amen? Tinawag siya ng Panginoon unconditionally. But iba din yung kay Adamic covenant. Sabi ito, and now, no, in the Adamic covenant, it was if you don't touch this tree, then I do so and so. Alam natin doon sa Garden of Eden, amen, kainin mo lahat ng puno, bunga ng puno, wag lang ito sa punong ito. Meron siyang kondisyon. Amen. Doon nahulog yung tao sa kondisyon. Ang buhay ng tao, mga kapatid, ay puno ng kondisyon. Diba, mga kapatid? Doon tayo na-disappoint kasi umaasa tayo na merong kapalit sa lahat ng ating gawi. Amen. But if you do, then I'll have to do and so and so. See? That had a law attached to it. Amen. Hallelujah. Sabi na kapag ikaw'y gagawa ng ministry, ang ginagampanan natin, palaging minsan yung mga iba ay may kondisyon. Dapat ay ganito ako, dapat papansinin ako ng pastor. Amen. Kung di ako papansinin, magtatampo na ako nito. May kondisyon. Amen. Gagawa tayo dapat, mga kapatid, ng ating mga gampanin na walang kondisyon. Amen. Hallelujah. Kahit ano man siya, kung walang kapalit, ikaw ay kas sa loob mo na gumagawa ng kabutihan. Amen. Sabi dito sa next slide, mga kapatid, in John 15:1-5, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that bringeth not fruit, He taketh away. Natural. Kapag hindi ikaw ay nagbubunga na, amen, talagang aalisin ka ng Panginoon. And every branch that bringeth fruit, He purge it that it may bring forth more fruit. Mas bubunga pa siya, mga kapatid. Tulad kay brother, sino ba ito? Kay brother, mayroon siya mga kasamang mga bisita. Amen. Kagabi, ay yung Friday. Mas bunga siya, mga kapatid. Kapag hindi ka nabubunga, hindi ka gumagawa ng gampanin natin Panginoon, o yung mga yung kung saan ka tinawag ng ating Panginoon, talagang tatanggalin ka ng ating Panginoon. Now ye are clean through the word which I haven't spoken into you. Abide in me, amen, and I in you, as the branch cannot bear fruit it itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Amen. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him. Nasaan natin, Panginoon? Nasa atin. The same bringeth fruit, much fruit. For without me, you can do nothing. Of course, kapag wala ating Panginoon, wala tayong magagawa. Kung ano ba yung mga ginagawa natin, wala yan kabuluhan. Amen. Hallelujah. Next slide, mga kapatid. Dito sa John 15:16. Sabi dito, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi tayo yung pumili sa Panginoon. Pero, pinili tayo ng ating Panginoon. Pinili ka ba ng ating Panginoon? Kung hindi ka pinili ng Panginoon, wala ka dito ngayon. Amen. Hallelujah. Kasi dito nagkakaroon ng problema yung mga tao, mga kapatid. Hindi ikaw pinili ng ating pastor. Hindi tayo nandito dahil sa ating pastor. Nandito tayo dahil sa ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo, mga kapatid, ay meron tayong pastor na nagli-lead sa atin. Amen. But ang pinakatitignan natin, mga kapatid, is yung beyond of that man na inanoint ng ating Panginoon na nandito tayo ngayon.
Masaya ba tayo mga kapatid na dito tayo ngayon? Pinili ka ng ating Panginoon. And ordain you that you should go and bring fruit. O dapat lang. Amen. Kapag pinili ka ng ating Panginoon, ay dapat ay ginagawa mo kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Lahat tayo dito ay part ng body, sabi ko nga anong Friday. Amen? Lahat tayo ay may ginagampanan sa ministry. Lahat yan ay tinitignan ng ating Panginoon. Amen. And that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Kung ano yung hinihingi natin sa ating Panginoon, at ibibigay niya kapag nandun ka sa ating Panginoon. Amen? Tayo pinili na ating Panginoon sa part ng body. Amen? Saan nga magre-reveal ang ating Panginoon? Kailan siya magre-reveal, mga kapatid? Kapag yung body, amen, itong spoken word, seed body, amen, ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Doon nagre-reveal ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Balikan natin mga kapatid yung sa Friday. Amen. The next slide. In every plain language, sabi nga nating prophet, the true bride of Christ was in the mind. Ang totoong bride mga kapatid ay nasa kaisipan ng ating Panginoon. Amen. Though not expressed until each come forth in the designated decreed season. Meron tayong mga season mga kapatid. Amen. As each member came forth and became expressed and takes place in the body. At ni-place tayo ng Panginoon, ni-position tayo sa body. Amen. Thus, this bride is the literal spoken word seed bride. Hindi ito, mga kapatid, hindi ito spiritual, kundi literal. Ikaw na yan mismo, mga kapatid. Literal na yan. Yan na yung body na yan, a spoken word, seed bride. Ikaw to, mga kapatid. And though she is feminine in designation, she is also called the body of Christ. Tayo na yan, mga kapatid. It is very apparent that she ought to be called, that for she was predestinated in Him, came from the same source, was eternal with Him, and is now manifested God in many-membered body. Nagkakaroon, hindi na ito one member, kundi many-membered body. Amen. Hallelujah. That's why na nagkaroon tayo ng minsan at tinitignan natin yung mga kapatid natin, nalulungkot tayo. Wala yung kapatid natin, nag-iisip tayo. Bakit kaya wala siya ngayon? Kasi nga, konektado tayo mga kapatid. Part tayo ng katawan. Amen. Hallelujah. Whereas once God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Next slide mga kapatid, dito tayo titingin. Sabi nga ni Brother Ranham dito sa An Exposition of the Seven Church Ages. Now then, here we are coming to a conclusion. Amen. Ano ba ibig sabihin ng conclusion mga kapatid? Kapag sinabing conclusion, ito na yung kabuuan, ito na yung final. Ito na yung parang, kung sa research pa, ito yung conclusion. Amen. Kung ano yung natutunan natin, kung ano yung nag-gather na evidence or information. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-conclusion. Amen. As the eternal Logos, God, amen, was manifest in the Son, and in Jesus dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Ang Panginoon daw ay nasa kay Jesus Christ. Fullness. Kapag sinabing fullness, full. Walang labis, walang kulang. Full. Amen. Yung Godhead bodily. And that eternal one was the Father manifest in flesh. Nasa flesh daw, nagmanifest sa flesh. And thereby gained the title of Son. Amen. Even so, we eternal in His thoughts. Of course, saan tayo galing mga kapatid? Sa mind ng Panginoon. Ano yung mind? Hindi yun parang mind lang ng tao mga kapatid. That is eternal. There is one eternal, that is our God. Amen? Eternal yan sa mind. Kapag galing ka sa mind, that is eternal,
anong tawag sa'yo? You are eternal. Oh, bro, bakit pa ka tayo nagkakasakit? O bakit pa namamatay? Iba yung pagkatingin mo sa eternal, mga kapatid. Sabi ko nga, let us compare spiritual with spiritual. Spiritual to, mga kapatid. Amen. Sabi ng iba, bakit ka nagkakasakit, Brad? Pastor Joy, Pastor Rudy, bakit ka nagkakasakit? Iba yung tinitignan is literal yung mga kapatid. Kapag sinabing eternal, that is sa loob. Yung real you. Yung totoong ikaw, mga kapatid. O yung tinatawag nating Zoe. Amen. Hallelujah. In our turn became the many-membered spoken word seed manifest in flesh. Ano yung mga kapatid? In our turn become the many-membered, tayo yan mga kapatid, spoken word seed. Spoken word galing yan sa kaisipan ng Panginoon na express at nag-manifest sa ating flesh. Ito na yung katawan nyo, mga kapatid. And those eternal thoughts, of course, eternal yan, mga kapatid, now manifest in flesh and the Son of God, even as we are called, we did not become seed by the rebirth, we were seed, and therefore were reborn, for only the elect can be reborn. Hindi tayo na rebirth o hindi tayo na nagkaroon ng new birth kasi nagkaroon tayo ng seed. Hindi yun, mga kapatid, magkaiba yun. Na rebirth tayo, mga kapatid, nagkaroon tayo ng new birth because meron tayong seed. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Sabi na dito, mga kapatid, because we were seed is the reason we could be quickened. Of course, na-quicken yun kasi meron kang seed. Amen. Nagkakaroon lang tayo ng amnesia, nakalimutan natin kung sino tayo, marami din pinagdaanan. Isang share mo lang sa isang tao na yun, mga kapatid, makaquicken niyang kaagad. Hindi yan ng new birth kasi naintindihan niya. Amen. Karoon lang ng pagkinig ng salita ng Panginoon, automatic yan, meron makiquicken niya sa kanya. Amen. In non-seed, there is nothing to quicken. Of course, kapag walang seed, amen, wala talagang makiquicken. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Hindi tayo nandito, mga kapatid, kasi gusto nating maligtas. Nandito tayo ngayon kasi ligtas tayo. Naniwala ba tayo, mga kapatid? You're already saved. Kasi galing tayo sa ating Panginoon. Sa ibang simbahan, nagkasiyahan, umiiyak, amen, hallelujah, kasi gusto nilang maligtas. Tayo, nagkasiyahan, amen, in-enjoy natin yung Word of God, nagpa-fellowship tayo, because we are already saved. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Dito, mga kapatid, sabi nga dito. Next slide. Kunti lang ito, mga kapatid. Amen. So it's Christ expressing himself in the individual, whether he's intellectual or whether he's don't know his ABC. Amen. Hindi ito binabasihan yung intellectual ng tao kung anong kaalaman o gaan sa galing. Amen. Half that apostles did know it, that's right, but they know Christ. Amen. Wala silang pinag-aralan. Amen. But alam nila kung sino ang Panginoon. They never taken heed, the Peter and John, knowing that they had been out of some seminary. They said, they taken heed and noticed that they had been with Christ. Amen. Kasama na daw nila yung Panginoon, dati pa, mga kapatid. When they healed the lame man, see at the gate, they know they had been with Christ. Kasama na nila yon, alam na nila yung mga kapatid. Hindi pa nila nakilala yung Panginoon, alam na kasama na nila yung Panginoon dati pa. Doon tayo tinawag natin Panginoon. Amen, tinawag tayo natin Panginoon before the foundation of the world. Amen. Nagkaroon tayo ng new birth, amen, doon natin naalala lahat yung sinabi ng ating Panginoon. Ay, nga pala, kasama pala ako doon. Let us make man. Kasama tayo pala doon sa Creator. Amen. Hallelujah. Sabi daw dito, amen, the new birth is Christ. Ano yung new birth, mga kapatid? Is Christ. And is a revelation. Ano yung new birth, mga kapatid? Is a revelation. Hindi nyo ito new birth na ikaw binaptize sa tubig. Of course, tama yun, mga kapatid, at that is the requirement. Bas, ang totoong
ang bagong panganakan mga kapatid, ay nagkaroon ka ng revelation. May ibang mga Christian na, amen, na nagbaptize, amen, hallelujah, but bumabalik pa rin sa gawi. Nagbabaptize basang kasalanan. Iba yun mga kapatid, iba ang revelation. Amen. Sabi nga, saan nga nag-reveal ng ating Panginoon? Kapag tayo ay nag-fellowship. Kapag yung bride or yung bride ay nagkaroon ng o nagtipon-tipon. Amen. Hallelujah. Kapag hindi ka magkapag-fellowship mga kapatid, hindi yun marireveal sa'yo. Walang revelation na darating sa'yo. That's why napaka-importante na tayo ay fellowship. Sabi ng ating prophet, what is our eternal purpose? Is living for others. Amen. The new birth is Christ, is a revelation. Revelation pala yun mga kapatid. God has revealed to you this great mystery, and that's a new birth. Amen. Now, what are you going to do when you get all that group together, where the revelation is perfectly in harmony and God expressing through His Word? Amen. Of course, kapag tayo ay nagkatipon-tipon na, amen, doon na nagre-reveal ang ating Panginoon. Kasi galing siya sa kaisipan yan, mga kapatid. Inisip ng Panginoon na tayo magka-tipon-tipon at doon siya nagre-reveal sa bawat isa. Amen. Hindi yan magkahiwalay mga kapatid. Ang isip ng Panginoon or yung mind ng Panginoon, hindi yan magkahiwalay sa ating mga kapatid because galing tayo sa kaisipan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Expressing it through His Word by the same actions, the same thing that He did, making the Word manifest. Oh, if the church only knew His position. Amen. Ano yung mga kapatid? The same thing that He did, making the Word manifest, if the church only knew His position. It will one day, then the rapture will go when it knows what it is. Now notice. Amen. Hallelujah. Ano mga kapatid? The new birth is a revelation. Kahit ano pang baptize ng ating pastor, amen, kahit ilublob ka pa ng ilang beses dyan, kapag wala kang revelation, hindi mo naintindihan yung new birth, hindi ka niya ma-born again mga kapatid. At sabi nga, hindi ka ma-born again kapag wala kang seed. Amen. Na-born again ka because you have a seed. Amen. Ano yung seed mga kapatid? Yung part ng Panginoon yun mga kapatid yung nasa atin. Which is yung Zoe, o tinatawag natin yung Zoe, or God Himself na nasa atin. The life of God. Anong gagawin natin ngayon? Amen. Kapag tayo ay na-new birth, tayo ay nasa bahay lang ba? Na-new birth ako. Okay na ako. Kahit hindi ako magsisimba, I always save. Amen. Hallelujah. Hindi yun ganun mga kapatid. Kapag ikaw na-new birth, intindihan mo kung sino ka. Gagawin mo yung kung ano yung sinugo ng ating Panginoon o kung ano yung natural yung lalabas mga kapatid, natural lang yan. Hindi yan dahil na tayo ay nagpapahaba ng buhok, tayo ay nagpapalda kasi batas yan. Hindi yung mga kapatid kasi that is our life. Natural yan sa atin mga kapatid. Nag-fellowship tayo kasi naintindihan natin kung sino tayo. Amen. Halina, kinig tayo ng ating salita ng Panginoon kasi yun ang ginagawa talaga natin mga kapatid. Amen. Lahat ba ay na-bless? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Amen. May napulot ba kayo? May papamuhay ba natin ang ating mga naririnig? Kasi iyon ang importante. Okay, so sabi kanina ng isang mananampalataya, yung word ay yung binanggit kaninang risen with Christ. Kasi dito sa Romans 12, Romans 6, ito po yun eh. Sabi niya, what shall we say then? Shall we continue in sin? Dahil
resin ka na? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? That grace may abound para ang mga biyaya ay lalong sumagana. Sabi niya, God forbid. Sabi niya, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? So, ibig sabihin, yung isang taong sinilang na muli, nasabi ni Pablo, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Ang tinutukoy ni Pablo, yung dati mong pagkatao, nung ikaw ay maborn again, iniwan mo na yun. Dahil bago ka na nga eh. Saan ka naging bago kung iyong ka pa rin dati? Kaya sabi niya, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore, ito na, we are buried with Him by baptism into death. So yung pong baptism natin sa water, ito po ay simbolo na nung mamatay si Kristo, ay inilibing ka na rin. Kasama pala tayo ni Jesus Christ nung ilibing si Lord sa kanyang panahon. Ang may binhi o ang binhi ni Lord, bagamat sa tingin mo, wala pa ako noon. Kung ikaw ay bahagi ni Kristo, nandun ka. Dahil ikaw at si Kristo iisa yan. So kasama ka na rin nalibing noon. Kaya't noong mag-resurrect si Lord, dahil bahagi ka, kasama ka rin doon. Nag-resurrect ka rin. Ano sabi niya? That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. So dahil ikaw ay patay na, alin yung patay, hindi yung laman mo. Patay na yung dati na pagkatao. So sabi nga, lumakad na tayo sa bagong paglakad. Iba na. Sabi ko nga sa inyo, doon sa Bicol, kung ang itatanong mo yung dati kong pagkatao, kilala ako ron. Si boy, ganito. Amen. Pero kung yung ngayon na pagkatao ko ang itatanong mo, ma'am, iba na yan, di na yung naglalasing. Kasi, iba na ang lakad ko. So, yan po ang bahagi ni Lord. Kasi, naalala niyo yung salita, yung prayer ni Lord na ang isang bahagi doon, Thy will be done. Saan? In earth, as it is. Ayun. Yun ang malinaw. Na sabi ni Lord, sundin ang iyong kalooban, kung paanong sa langit, ganun din sa lupa. Ano ibig sabihin nun? Kung ano ang mga gawain ng mga espiritual sa langit, yun ang gawin mo sa lupa. Kaya kung sa langit po ay may sigarilyo, magsigarilyo tayo. Meron ba? Kung meron doong inuman, lasingan, gawin natin sa lupa. Yun ang sabi ni Lord na gawin ang kalooban mo kung ano sa langit, yun ang gawin natin sa lupa. May suntukan ba roon? May tampuhan ba roon? May away? Wala yan doon. Huwag natin gawin dito sa lupa. Amen. So kung ano lamang ang mga makalangit na gawain, yun ang gawin natin sa lupa. Okay, so isi-share ko po ito na narinig nyo na ito sa akin, pero didiinan ko lang dahil yun po ang mensahe ng ating kapatid. Matagal pa po ito kasi 25 minutes lahat. Sabi ko sa iyo, dagdagan mo. So tinipid niya ngayon. Yung word na covenant, kasi mahalaga po yung covenant dito sa mensahe niya. At sa atin. Di ba? Covenant kay Adam, kay Abraham.
bakit ang Diyos ay nakikipag-covenant? Now, para makuha nyo, ang salitang covenant sa Tagalog ay tipan. Saan mo pwedeng gamitin ang salitang magkatipan? Ano? Ano yon? Magkatipan. Kasi yung tipan, isa lang siya. Pero pag binanggit mo na yung magkatipan, ano? O, di ba? So yung word na magkatipan, relationship. So nais ni Lord na makipagrelasyon. Kaya siya nakipagtipan kay Adan. Gusto niyang maging may relasyon sila ng Diyos kay Adan, ang Diyos kay Adan. At nakipagtipan naman ang Diyos kay Abraham. Nais ni Lord kasi hindi naman Hudyo si Abraham. Amen. So gusto niyang makipagtipan, magkarelasyon. Now, ano ba ang kahulugan ng salitang tipan? O naihapayaw ko na ito sa inyo noon. Sa Greek word, ano yung covenant? Beret. O naalala nyo? Ano po ang kahulugan ng beret? Ay tukat. Or suggesting blood flows. May dugo na dapat na umagos sa covenant. Kaya nga sa panahon ni Abraham, ang covenant ng Diyos kay Abraham, tuli. Circumcision. Para merong dugo. Iyon yung tanda na nakipagrelasyon ang Diyos kay Abraham, may dugo na dapat umagos. Tukat. Or suggesting blood flows. Amen. Okay. Now, nakita natin sa buksan nyo nga sa 1 Kings chapter 8 verse 3 to 5. Total mahaba pa. 1 Kings chapter 8 verse 3. Tingnan nyo dito. Verse 3. Ano sabi? And all the elders of Israel came, and the priest took up the ark. And they brought up the ark of the Lord, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priest and the Levites bring up. 4. Okay. Ano na? 5 na. That's one. Sabi niya 5. And King Solomon and all the congregation of Israel that were assembled unto him were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen. Ilan kaya yon? That could not be told nor numbered for multitude. Hindi raw mabilang. Ang 1,000 ba mabibilang? Nabibilang pa ba ang 1,000? Dito, yung inalay nila, hindi mabilang. Gaano karami? Alam natin na yung pag nagkatay sila, yung dugo, kasi iwiniwisik yun sa dambana. So kung hindi mabilang na baka at tupa, siguro mga isang swimming pool ito na dugo. Kasi si Lord gusto niyang, yung kasi ang sa covenant nila, dugo. Kasi alam, dahil ang kasalanan ni Adan at Eva, may kaugnayan sa dugo. Amen. Iyan po ang beret. Ngayon, mayroon pang pangalawa. Nakahulugan ang salitang covenant. Ito pong, okay, para mabilang natin, verse 62 pala. Verse 62. 62. Tingnan natin. Yan. And the king, tingnan nyo kung paano sila mag-alay. Kaya kung ngayon natin ito gagawin, meron ako dyan, aso.
5 aso yan. Pero sila noon, ilan kaya ito? And the king and all Israel with him offered sacrifice before the Lord. And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered unto the Lord 220,000 ox. Ano yun? Ilan yan? Ha? Baka po yan, ha? Baka. Tayo tayo kahit isang baka ngayon, hindi tayo makakuha. 120,000 sheep. Hello? Gaano karaming sheep yun? Na inahalay nila. So ngayon, yung kanilang covenant sa Diyos noon, hindi na natin magagawa ngayon. Kung lahat tayo tuwing linggo, tigi-tigi sa tayong baka, saan natin kukunin yun? Mabuti na lang, tinapos na ni Lord yung ganon. Amen. Kasi si Lord ngayon nandito, nakatira. Ano pa sabi yan? Ilang baka? 2 po. 22,000. Binilang nila 22,000. At yung tupa, 102 po, 120,000. Grabe sila mag-alay, ano? Tanong, bakit kaya nagagawa nila mag-alay ng ganyan? Kasi ang laki po ng respeto nila sa Diyos. Magagawa mong mag-alay sa Diyos nang merong kabigatan, yung bang, kasi pag nagbibigay tayo kay Lord, yung dapat yung nasasaktan ka. Kasi yung iba nagbibigay tira. Para bang ang turing nila kay Lord pusa. Alam niyo may pusa? Pag nagpapakain ba tayo sa pusa, ay yung bagong sandok? Tira. So may mga tao ang turing nila kay Lord, pusa. Pero sila hindi. Ayan, nakita nyo. 120,000 na tupa. 22,000 na baka. Oh, Brother Edward, alay natin yung mga nandun mo sa kulungan. Nako na. Now, kukunin po natin yung itong pangalawa na kahulugan ay ito pong salitang tiyateke. Greek word po ito. Tiyateke, na ang kahulugan po ito, kasi sa covenant, dahil sabi ko nga sa inyo, relationship. So itong word na tiyateke sa Grigo, sa English, is to put order. Kaya makikipagrelasyon ang si Lord kay Adan, kay Abraham, kasi sa panahon na ni Abraham, sira na ang relasyon ng tao. So gusto ni Lord ibalik, iayos. So sa covenant, kaya pag may covenant ka kay Lord, nandoon yung pag-aayos ng buhay mo sa harap ng Diyos. Iayos mo. Hindi po ito laro na covenant. At alam natin na Diyos ang ka-covenant natin dito. Huwag nating laruin. To put order. Pangalawa, to unite. Bakit to unite? Kasi nagkahiwalay nga ang Diyos at tao. So sa pamamagitan ng covenant, mayu-unite kayo. Amen? O sino dito ang nais makipag-unite? Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, marami ang nagsisimba pero hindi nila kaisa ang Diyos. Kailangan united ka ng Diyos. Magkaisa kayo. Iyan po ang nagagawa ng covenant. So hindi ka na ngayon, hindi ka na mag-struggle kasi sigurado ka. Pero kung tayo po ay church-goer lang, ay hindi tayo nakakatiyak na sigurado tayo. Ano pa? Reconciliation. So ang word na covenant, yung makipag-reconcile ka kay Lord. Dahil tayo, makasalanan tayo dati. Makipag-reconcile ka. Ano pa? Ito po, kumbaga sa mag-asawa,
ito yung contract, marriage contract, na pagka nagkapirmahan na ang babae at lalaki, ano na mangyari? Kasi kung wala pang pirmahan, delikado. Di ba? Pero pag pirmado na, hindi mo na yan mababago pa. Sabi nga, till death do us part. Yan pong kagandahan. Pag ito'y napirmahan na, natapos, naayos ninyo na ang covenant nyo, maging sa tao, ang covenant po dito ng mag-asawa, yung marriage. Hindi na po yan pwedeng maghiwalay. Kamatayan na lang ang magkakapahiwalay dyan. Ano pa? Ang kahulugan po ito ay promises of two parties. Yung babae at lalaki, meron silang pangako. Di ba? Ilan na yung kinasal ko rito? Di ba? Sasalita yung lalaki. Tinatanggap mo ba? Lalaki. Tapos, magbibigayan ng singsing. Mangangako ang bawat isa. Magsasama sila. Sa hirap at ginhawa hanggang kamatay. Iyan po ang covenant. Mayroon silang pangako. Si Lord mangangako sa iyo. Hindi naman pwedeng si Lord lang lagi ang may pangako sa iyo. Meron ka rin. Vice versa. Kung ano ang pangako ni Lord sa iyo, iyon din ang gawin mo kasi iisa na nga kayo eh. Pero kung si Lord lang puro, ito, bigay. Ikaw wala kang binibigay sa Kanya na bahagi mo para sa Kanya, saan ka doon nakipag-covenant? Awan. Amen? Now, sabi niya. At sa pangkahulugan, sabi ko kanina, relationship ang word na covenant. Now, ano ang mga bagay na mahalaga sa covenant eh? Tingnan niyo po, hindi ko nababasahin sa Romans Romans chapter 1 verse 24, mayroon diyang binanggit si Pablo na kaya hinayaan na sila ng Diyos. Sino? Yung mga unbeliever na mapunta sa kasalanan. So hindi po lahat ng tao ay pinakikialaman ng Diyos. Pero kung ikaw ay anak o kaya ay asawa ng Diyos, makikialam na siya sa iyo. Pero kung wala siyang relasyon sa iyo, anong pakialam niya sa iyo? Kaya nga may mga nakita natin kung ano-anong disgrasya ang nangyayari. Napapariwara ang mga buhay. Bakit? Hindi nakikialam ang Diyos diyan. Ang pinakikialaman lamang ng Diyos, yung may relasyon siya. Di ba? Parang sa tahanan, yung anak mo nakita mong may maling ginagawa, sasawayan mo, may pakialam ka. Pero kung hindi mo naman halimbawa, yung kapitbahay namin, utusan ko ba'y magsaing ng kanin? Magsaing na kayo. May pakialam ba ako doon? Hindi ko naman kaano-ano yan. Pakikialaman ko lang yan kung may relasyon siya sa akin. Tama? So, ganun po sa covenant. May pakialam na sa iyo ang Diyos. At dapat mayroon ka rin pakialam. Sa gawain, sa anumang may kaugnayan sa Diyos, makialam ka rin Hello? Pero kung wala kang pakialam, saan ka nakipag-covenant yan? Wala ka palang pakialam. Ang Diyos nakikialam sa iyo. Dahil gusto kanya magkaroon ng relasyon sa iyo. Ang tanong naman, ikaw ba may pakialam sa gawain ng Diyos? O ano na lang, sabi ko nga sa inyo, noong linggo, yung mga wala namang pakialam sa Diyos, kung siya'y matalas na lagari, putol ang karsada ka, balik-balik. Uwi, balik. Parang lagari ba? Putol ang karsada. Amen. Ano ba ang ng covenant? So, hindi po lahat ay pinakikialaman ng Diyos. At sabi sa John 8:44-45, meron ding anak si Satanas. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. So, ngayon, imagine mo, anak kaya ako ng Diyos? Pero makakataya ka kung ikaw ay nakipag-covenanti sa Diyos. Amen?
Ah, ano pa? Okay. So ano po ang nais ng Diyos sa kobenante? Okay. Ano ang nais niya? Number one, kasi ang oras. Number one na nais ni Lord sa kobenante, love and devotion. Ano yung ibig ni Lord? Kung paano tayo, di ba? John 3:16, for God so loved the world, tayo, yung dating world. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, that He gave His only begotten Son. So yung pag-ibig ni Lord, buhay niya ang binigay niya. Nakita niyo ba ang nais ni Lord sa covenant? Love and devotion. Mahal tayo ng Diyos, wala pong pasubali. Pero ang tanong, ikaw, mahal mo rin ba ang Diyos? Yan, diyan na tayo magkakaano. Mahal mo ba ang Diyos? Kasi yan po ang isa sa nais ni Lord sa covenant. Vice versa. Si Lord, minahal ka. Katunayan, dinala tayo sa mensahe. At isa pang katunayan, buhay ka. Biro mo, iniingatan ka ni Lord. Dahil mahal ka. Pero ang tanong, mahal mo ba si Lord? O yung sarili mo lang ang mahal mo? Amen. Ayan na, ulitin ko. Love and devotion. Vice versa, mahal ka ng Diyos. Pero ulitin ko ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Pangalawa, na nais ni Lord, ito pong salitang protection. Si Lord, poprotektahan ka sa kobenante. Si Abraham, nakita niyo ang pagprotekta ni Abraham? Anong Lord kay Abraham? Kina David. So, ganun po si Lord. Pero ang tanong, ikaw ba, pinoprotektahan mo ba? Si Lord, Diyos naman siya, pastor. Mga kapatid, itong kapatiran, nananahan din si Lord dyan. Mayroon ka bang pakialam? Kasi, proteksyon Protektado ka ni Lord. Protektado ba ang gawain ni Lord? O ang mga kapatiran, protektado mo ba sila? So pag sinabing protektado mo, marunong kang dumamay sa kapatid. Kasi wala na bang ibang tirahan si Lord? Kristiyano lang. So nandiyan si Lord. Protektado mo ba sila? Meron ka bang pakialam sa kapatid? Pangatlo, na nais niya, ito pong salitang equality. Ano po ang equality? Si Lord, binigyan ka ng buhay. Dahil si Lord ay eternal, binigyan ka rin ng eternal. Equal. Di ba? Ayan si Lord. Ano pang equal? Lahat ng meron si Lord, binigyan din tayo. Mabuti nga kayo, may mga bahay. Si Lord wala. Tama? Ganon ang ni Lord, yung equality. Lamang pa nga tayo. Si Lord walang bahay, walang simbahan. Pero binigyan tayo ng mga bahay. So ganon ang Panginoon. Ngayon, kung ano meron si Lord, binigyan tayo. Lalo na po yung buhay. Ngayon, sa covenant, ano na yung mangyari? Kung anong meron si Lord, meron ka, dapat, kung ano meron ka, meron din si Lord. Yan po ang word na equality. Kaya, yung mga taong may covenant kay Lord, alam niyang covenant siya ni Lord, buhay niya, binibigay niya rin kay Lord. At kung ano meron siya, kaya niyang ibigay yan kay Lord. Kasi may covenant. Parang mag-asawa, sabi nga ni Brother Gerald kanina. Sa mag-asawa, kung ano ang meron si Jackie, pag minsan nga, isusubo na lang yan, bibigay pa sa mga anak. Aski ako. Ganyan si Jackie. So bakit? Kasi yung
yung relationship sa tahanan, kung ano meron ka, meron sila. Tama, mali? Di ba? Kung ano ang meron ka, bibigay mo sa mga anak mo, sa asawa mo. Kasi hindi kayo magkaiba. May relasyon kayo. Ganon dapat tayo sa Diyos. Kung ano meron tayo, meron si Lord. Pero kung hindi mo yan kaya, ibig sabihin, yung covenant na sinasabi mong meron ka, tagilid. Amen. No? Pang-apat, na nais ni Lord, unity sa covenant. Nais niyang magkaisa. Kaya nga dito sa church, hindi tayo dapat dito nag-aaway. Hindi tayo dapat dito nagtatampuhan. Kasi iisa tayo. Ang katawan mo, masasaktan ka rin kung masaktan mo ang kapatid. Bakit? Halimbawa, sa isang church na magulo, pag-uusapan kayo ng iba na church. Mabuti kung hindi ka damay. Damay ka, bakit? Isang church nga eh. So yan po ang ibig sabihin na dapat ang isang samahan na magkakapatid, nagdadamayan yan. Amen. Alisin natin yung mga sakit ng loob. Alam niyo kapatid, yung sama ng loob, kay Satanas po yan. Pride. Pride po yan eh. Kalimutan natin yan. Sa aming bahay, nagtatalo kami ni Jackie. Matagal na yung 10 minutes. Matagal na yun. Seconds mo minsan eh. Bakit? Hindi kami dapat na tatalo. Kasi mag-asawa kami. Di ba? Kundi pagmamahalan ang dapat umiral sa aming tahanan. Ganon din dito sa church. Kalimutan natin yung mga bagay na makakasira. Kasi tingnan nyo. Saan ba nakatira si Lord? Saan? Sa atin. Palagay nyo, kung dyan pala siya nakatira, anong pakiramdam mo kung may sama ka na loob? Masaya ka ba? Pag may sama ka na loob? Hindi ka rin masaya. So dapat, patayin agad yung mga diniliver ni Satanas. Huwag niyong pipirmahan. Amen. Pag pinirmahan mo yan, tatagal yan dyan kasi sa'yo na yan. May dumating na deliver, pinirmahan mo. May deliver dito. Anong pangalan? Polano. Pinirmahan mo. Hindi na yun maibabalik doon. Bakit? Pinirmahan mo na eh. So pag nagpadala si Satanas sa iyo, huwag mong pipirmahan. Ipabalik mo. Hindi akin to. Kasi ang papadeliver siya ni Satanas. Galit. Ito. Pirmahan mo na ito. Galit. Hindi akin yan. May dumating uli. Sama ng loob. Puro ka pirma. Sa'yo na yan. Hindi na yan maibabalik doon sa nag-deliver. Amen? So, wag mong kukunin. Pag hindi galing kay Lord, wag mong tatanggapin ang ibig sabihin. Kasi dito, kapatid, ito pong, natin, ulitin ko, ako magtatanong, magtatagal pa kaya ang mundo? Kung hindi na magtatagal, ayusin mo na ang buhay. Amen. At pakiramdaman mo, meron pa bang kagalakan dyan? Kasi pag wala ng kagalakan dyan, ibig sabihin wala si Lord dyan. Wala si Lord dyan. Kasi si Lord, anong sabi ng Romans 14:17? For the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Tatlo yan. Righteousness, peace, and joy. So pag wala ka ng kagalakan, hindi mo na maramdaman. Kasi bakit hindi mo maramdaman? Kasi baka may sama na ng loob dyan. Wala si Lord dyan. Pero kung lagi kang masaya, amen, lagi kang righteous, lagi kang mapayapa, sigurado si Lord nandyan. Amen? Pero kung wala si Lord dyan, ikaw mahirapan. Dahil si Lord nananahan sa isang tao, righteous, mapayapa, at may kagalakan.
God bless. Okay, kape muna tayo.